Gusto ko lang naman gumawa ng enclosure para kay Yoshi. Kaso yung nasa harapan ko kanina pa nagwawala. Nainggit ka ba boy? Taon-taon bago yung enclosure ni Yoshi, no? Tas ikaw, diyan ka na forever? Oh, yun naman pala eh. Ba't ka nagagalit? So for today mga Lodi, aayusin lang natin yung bahay ni Yoshi kasi kung mapapansin nyo, dugyot na rin talaga. Kawawa Yoshi no? First ever reptile natin ito, tapos yung tinitira nabubulok na. Ayan tuloy, ayaw na magpa-handle sa akin, nagagalit na. De, joke lang, matagal ko na kasi siyang di na-handle talaga. Nakakamiss din i-handle si Yoshi, ang lambot Madalas hawak natin sila Veldor, ang gaspang pati ugali, magaspang boy. Anyways, linisin na natin yung enclosure niya. Tapos kung ano yung mga nakukuha natin dito ngayon, yun lang din yung ibabalik natin. Iibahin lang natin yung mga pwestuhan nila. Tamang halukay lang muna din ako kasi alam ko may mga isopads dito dati kaso mukhang natuyot na sila kaya tanggalin na natin tong lupa. Ito papalitan na natin to, di ko na to ibabalik. Tapos ayun na, malinis-linis na. Medyo nahirapan lang ako sa ilalim na part kasi ilang taon na ba yung enclosure na to? Magtatatlong taon na din ata ito. So game, umpisahan natin sa background kasi si Yoshi na lang wala Kung anong tinitingin-tingin mo? Gusto mo? Tantado. So latag na natin tong expanding foam. Tapos latag na natin tong mga bark. Makaretaso lang din to sa mga nakaraang background natin. Tapos yung magiging kuwebang hide ni Yoshi. Ayan. Tapos hintay lang natin 24 hours. Kinabukasan, ayan na siya. Matigas na. Pwede na to for cutting. Labas na natin ang cutter na nangangalawang na. Diyos ko Lord. Tapos iporma na natin siya. Hindi ko masyado tatabasin yung nasa ilalim. Total, malalagyan din naman natin ng substrate yan Panay nasa taas na lang. Tapos manipis lang yung ukit ko dito kasi mababaw pala masyado yung pagkakalagay ko ng foam. Pangit. After mag-cutting, lagyan na natin ng silicone sealant para naman madikitan na natin ng substrate tsaka kung ano-ano pang pwedeng ilagay. Pero syempre, spread muna natin yung silicone, di ba? After nun, dikitan natin yung mga dapat idikit. Nag-alagay ako ng moss from Pets Coco Friend. Tapos buhusan natin ang favorite substrate natin, ang forest bed syempre. Ang mali ko lang dito, parang basa pala yung forest bed, hindi ko napatuyo. Hindi naman siya ganun kabasa, kaso baka hindi talaga siya dumikit Tignan lang natin kinabukasan. Pero bago natin tignan yung kinabukasan, ito muna tignan nyo. Ang papansin nating alaga, si Boss Veldora. Di naman niya nakikita si Velgreen, pero ba't kaya nag-headbob to? Ano, gusto mo lagi kasama ka sa screen time no? Iba ka talaga Boss Veldora. Kinabukasan, tinayo na natin yung enclosure kaso din nyo pala kita. Wait lang. Yan. Natuyo yung substrate kaso may makabasa pala talaga. Taktak lang natin para malaglag yung excess. Tapos brushin lang natin para mas makita natin yung itsura. Naku, daming hindi dumikit. Mali. Ba't kasi nilagay ng basa nga ni itong tulig? Hamon na, lagay tayo ng substrate, forest bed syempre, from Pets Coco Friend. Buhos na natin yan kahit di nyo nakikita kung meron ba talaga nalalaglag. Tapos balikan natin yung mga drip food tsaka mga... Teka, parang ito rin yung... parang hindi nagbago pucha. Then, nagka-background tsaka umangat yung kuweba. Tsaka syempre, may bagong plant si Yoshi. Mga snake plants lang to para kahit tapak-tapakan niya, matibay. Tsaka di na rin kasi masyado naarawan niya yung enclosure ni Yoshi, kaya mas goods na to. Then last, leaf litter para mas magmukhang naturalistic yung floor. Then, okay na yan. Ayan na Yoshi, mas maaliwalas na ulit yung enclosure mo kaysa nung nakaraan. Mas makakaikot ka na din dyan sa kuweba mo. Nung nakaraan, masigip yan, di ba? Ayos ba? Luwag sarap. Anyways, di ko napaparit tong enclosure kasi parang safe. Uy, ano yan? Tibay mo boy, baka talaga. Pero mo nakasilip ka pa dun. Siya, sige na. Kinukuha na ni Veldor yung moment kay Yoshi nga itong video Yan na lang muna para sa Encloscaping series natin today mga Lodi. Bye-bye.